Good day mga idol. Ngayong araw, may dumating na bagong unit which is ito yung Link-in Co 01. Ito yung plug-in hybrid ng Link-in Co. Bali ang Link-in Co is partnership siya ng Volvo. Kaya pagdating sa mga European cars is isa si Volvo ng pioneer. Pagdating sa mga luxury cars, mga sports cars, yan. Yun guys, tignan natin kung ano meron dito sa unit na to. Baka once na baka naghanap kayo ng plug-in hybrid, ito yung magustuhan nyo. Yun, tignan natin, share natin. Link NCO1 plug-in hybrid. Total of 800 km driving range. Double the power, double the fun. 180 PS engine output and 8 PS electric motor output. Total up to 6 PS of fun driving experience. Ground clearance of 213 millimeters. Aurora Borealis DRL. Double lens LED headlight. Adaptive front lighting system. Advanced and futuristic luxurious interior. Combination of black and red interior accents. Econel seat material. Harman Kardon Infinity Sound System. Eight-way seat adjustable and four-way lumbar adjustable. Yun guys. Ito. Oh, ito pala kasama ko si Kobe. Nakalkalin natin to kung anong meron dito sa unit na to. Yup, yeah. Uy, ganda nito oh. Kaya ganyan yung ano niya pala is ano ba sabi, Mega City, yung pinakaano. Tignan mo to. Sa akin. Ayan. Start natin para makita natin yung wow. Na electric yung gumagana ngayon. Ayan oh. Naka-hybrid. Oo, naka-hybrid siya. Kaya natin yung mode. Ayun, hybrid siya ngayon.
Tapos pure electric, ganyan. Tapos pag power, walang gasto eh. Ayun. Pure gas siya. Ito naman, pure gas siya pag ganyan. Bali dito lang yan sa drive mode makikita. Ayan. Hybrid, anong pagkaiba pala nito pare? Yung ano, no? Pag pure electric siya. Tapos pag hybrid, Mix siya ng ano. mix ng engine ng ano, tsaka yung Tsaka battery. battery. Yun. Ganda. Tapos eto, nakakailang pindutin, ano? Guys, ang ganda, oh. Kasi ito yung aircon. Tayo, palabigin natin ng konti. Ngayon, ang gumagana ngayon, tumutunog eh. Hybrid. Ayan, katulad niyan ngayon. Nararamdaman mo siya na umaandar yung makina. Tapos dito, pero pag pure electric mo siya, ito pressure. Ayun, electric na yung gumana. Wala nang vibration. Wala nang vibration. No? Tapos dito yung sa gas tank at saka power supply niya dito. Ito. Kunwari magpapagas kayo, ito long press mo lang to. Tapos yung sa dito naman sa gilid, nandyan din yung ano niyan, yung charging port. Ay bandang kanan kasi dito makikita kasi yan, may arrow kasi doon. Bandang kanan. Dito yung sa gas. Tapos sa kaliwa yung dito sa kaliwa yung ano, yung dito sa charging. Tapos memory seat, ito yung sinasabi memory seat eh. Kasi ito pala guys is ano nga to? 12 no? Tama. Kasi meron siyang adjustment dito sa upuan. 12-way kasi siya. Yung 8-way, yung adjustment ng upuan, angat baba, tapos yung sa sandalan. Tapos ang pinaka 4-way niya is yung lumbar niya. Dito. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng unan sa likod mo kasi nga may adjustment na siya. Tapos ito. Tingnan natin tong pinaka-monitor. Ito yung pinaka-monitor mo. Guys, cruise control, highway assist, nandyan lahat. Speed limiter. Di bomba ito ano? Manual. Manual, di bomba. Yun lang. Di bomba yun sa'yo? Oo. Pero na-adjust. Yes. At least na-adjust. Diba? Tapos ito yung ADAS niya. Yung sensor nandito. Tapos ito yung auto. Meron siyang auto light naman. Tapos yung texture nito is yun, naka-leather din. Yung sidings, lahat. Ito di pihit na. Tapos yan, meron siyang sunroof. Ano ko lang dito, sobrang luwag. Pati yung ano, ayan o. Sobrang luwag siya yung loob. Diba? Ito, 360 camera. Uy, linaw. Tapos yan. Na-adjust siya. Pag mamili sides. Ito yung sa harapan. Dito no. Tapos ito, ano yan? Yan, pag ano. 2D ba yan? 3D? 3D. Okay, 3D. Nakikita mo yung ano. Lahat ng sides. Bukas yung pinto mo. Ayun. Nakikita no? Kung bukas ang pinto kahit kunting ano lang. Lahat ang nasa paligid makikita. Kahit sa baba. Ganda. Tapos, panumbak nito.
Ang dami, ano? Asan yung kanina? Dito? Dito. Hmm. Tapos lahat ng side. Para maka-check mo. Ito yung back. Ayan yung home menu niya. Home menu. Tapos, natin yung settings nito. Yung audio kasi kaya nito, ano kaya ang audio system? Ayun, Harman. Harman Infinity. Harman Infinity. Yung nga, sinabi ko nga doon sa Harman Infinity, yung speaker niya, Infinity. Harman naman yung amplifier niya na ginagamit. Itong system niya mismo. Kaya, kung ako papipiliin talaga, kasi nagtrabaho din ako sa audio, Harman Kardon or Yamaha, pipiliin ko si Harman Kardon pagdating sa sound quality. Kasi mas maganda, mas precise kasi ang sound quality ng Harman Kardon. Harman Kardon yan ang ginagamit ng amplifier ng JBL. Pagdating sa audio, syempre JBL, ibang klase. Intensity, diffusion, ayan. Yung climate. Okay. Tapos ano nga ba yung tawag nila? At saka ito, yung makikita mo yung nito. Yung steering wheel niya. 'Di ba? Naka-racing type. Flat bottom. Flat bottom siya. Anong kagandahan nito? Flat bottom na to? Mas madali yung grip. Mas madali yung grip at saka alam mo na kung saan naka-center. Yes. Pero sa akin kasi, pinakaano sa akin to para hindi malayo yun dito. Kasi minsan pag bilog yan, di ba? Tatama, mahirapan yung pag-ikot. Kaya yung iba, kailangan pang ibaba maigi yung upuan. Ito, hindi mo na kailangan. Ayan, kailangan pang mag-adjust ng ganyan para lumayo yung, yung steering mo. Pero ang ganda ng nito. Tapos ito pala, yung steering niya, yung to is may antibacterial to. Yung quality ng leather nito. Tapos ito yung check natin yung sunroof. Ganda dun. Umahaba din. Panoramic din siya. Nabubuksan. Yan, ganda. Tapos, long press mo. Yung sunshade niya. Kapal na yung sunshade niya. Ang sabi nila dito sa training namin, yung nagkantak ng training dito, yung gamit na platform nito is originate by Volvo. Tama, di ba? Yes, Volvo. Ibig sabihin, kung ano yung ride ng ibang unit, ng Volvo at saka to, same. Lahat ng mga engineering, yan, Volvo lahat. European talaga to. Bali, yan, Swedish, no? Yes, Swedish. Swedish. Yung technology niya. Technology niya from China. China at Swedish yung technologies. Bali, yan. Pero, assemble siya sa China. Partnership na Geely at Volvo. Geely yung Volvo. Kumbaga, ito yung pinaka lumabas. Diba? Geely Holdings at saka Volvo. Bali, kung meron kayo kung familiar kayo sa Geely, guys. Kumbaga, ito yung premium car nila. Geely. Pero, ang kagandahan nito, yung engineering at saka research
team ng Volvo, sila rin yung research team nito. Sila yung mga designer. Ang ganda yung Lahat. structure niya. Kaya yung structure at saka yung quality control assist by engineering ng Volvo. Ayan. Kaya yung loob nito, European style talaga siya. Ayan o. Anong height mo, Kobe? 5'11"? 5'11", oh, di ba? Tingnan mo yung headroom. Di ba? Ang taas. Maluwag pa siya. Oh. Oh. Tapos, nakatodo pa yan. Oh. Nakaangat pa yung ano niya. Nakaangat. Yes. Yan o. Oh, headroom. Kung titingnan yung headroom niya, oh. Malayo pa siya. Yun. Yung mga naghahanap dyan ng SUV na plug-in hybrid, ito, murang-mura lang to, guys. Magkano nga isang pin nito? 1.6? 2.1. 2.1? Ayun, 38. may discount pa. Pwede pa test drive. O nga pala, kung gusto niyo mag-test drive nito, ito mismong unit na to, nandito sa showroom, dito sa may Quezon Avenue. Para maramdaman nyo yung aggressiveness ng engine nito. At the same time, yung ang tawag nito, yung response ng engine nito. Yung karamihan kasi ng mga plug-in hybrid, pag ginagamit mo kasi yung electric niya, in certain magagamit mo lang siya ng, alam ko, Certain speed lang na mga... nasa 60, 80 yung top speed niya. Ito hanggang 120 kaya. Itong plug-in hybrid na to. Tapos, ang pinaka-maximum pa nito na range, kung sakaling full tank gas, the same time, full charge, total of 800 kilometer. Mix. Yun. Yun naman sa 800 kilometer na yun, kumbaga, ang range ng battery, pag full charge is 69. Tama ba? 69, Yes, 69 kilometer. Bali, sa 69 kilometer, once na nagbinor o nagpreno naman tayo is nag-a-adjust naman yon. Pwede madagdagan pa kasi at the time na magbe-braking ka is nagcha-charge naman po yung battery. Dahil sa kinetic energy. Dahil sa kinetic energy, alam niyo na, parang dynamo po yan, 'di ba? Pag umiikot, may return na na energy papunta sa battery. Yun po siya. Pambililuan kinetic energy. Yun lang naman yun, kumbaga bumabalik lang naman. Kumbaga yung 69 kilometer na yon, may tendency na umangat ng mga 72, 73, depende naman sa rolling. Driving habit. Sa rolling, driving habit ng driver. Kaya ito, ang advantage kasi na itong plug-in hybrid compared naman sa full EV, syempre, hindi ka mamumroblema pag nasa out of town ka at wala kang ma-chargeran na na mga charging station, or kung sakali naman sa pinuntahan nyo is mahina yung kuryente. Alam naman natin, dito sa Pilipinas may mga area kasi na mahihina yung power supply. Kaya pag nag-charge tayo doon, syempre, matagal. Nag-charge siya pero matagal. Unlike dito, plug-in hybrid siya, may support pa rin siya kasi na internal combustion engine, which is ito yung 1.5 liter na naka-turbo direct injection siya na gasoline na 7-speed. Kaya hindi kayo mag-aalangan, marami ng gasoline station kahit saang lugar, pwede kayo doon. 'Di ba? Ikaw pa pipiliin, Kobe. Anong gusto mo? Hybrid. Hybrid o full electric? Hybrid. Kasi kapag hybrid, hindi ka mag-worry nga dun sa baka maubusan ka ng battery. Oo. Hindi kagaya sa mga full EV na kapag dinala mo sa mga province, tas hirap ka maghanap ng mga mga charging station, mahihirapan ka nang gamitin ulit yung sasakyan mo kasi kakabahan ka na sa battery. Oo, yun. Tama.
Tsaka at the same time, pagdating sa tawag nito, sa power, medyo kasi sa pagdating sa power, hindi siya ganun ka lakas. Alam naman natin na may certain ano lang yan, torque at saka ano, pag-angatan. Siyempre, once na yung electric engine natin, electric ano niya, once na mas mabigat, tsaka mas tarik yung dinadaanan natin, siyempre, mas maraming power ang kailangan niya. Kaya doon sa full electric na 650 km in 4 charge, syempre mas mababa pa yon. Yun naman disadvantage nun kasi wala siyang support na internal combustion engine. Walang pure electric lang, walang time na pwedeng mag-support sa kanya para magkarga. Kung hindi, isasaksak mo lang talaga kung saan yung power station. Or kung yung kasama naman niya na basic charger lang, syempre, matagal yun magkarga. Lalo pag mga long ride. Long ride, kakabahan ka. Alam mo yun, yung Pag nagmamadali ka, kailangan pa uminto para mag-charge. mag-charge, tapos paano kung yung charging station na yun, 2 piraso lang yun, tapos may naka-charge pa, syempre pipila ka. It takes hour bago siya matapos. Ganun ka din, di ba? Sayang. Kumbaga yung hassle, nandun yung hassle kasi. Hindi naman natin inaano yung electric kasi sa totoo naman is yung future technology kasi is electric na. Ang inano lang natin dito, but if mag-electric ka, kung meron naman tayong hybrid, plug-in hybrid, di ba? Same naman sila ng ano niyan. And the same time, iba yung power kasi ng hybrid compare sa full electric. Tsaka mas convenient kasi yung ano yung hybrid. Tapos, isa pa, kunwari pumunta nga kayo sa isang lugar, alam mo yun, kung ikaw yung driver, kabado ka, lagi mo sigurado, lagi mo tinitingnan yung battery, kung nakakailan na ba. Siyempre, hindi mo naman pwedeng isagad kasi yung battery niyan. Kasi alam naman natin, ang late yung battery is once na sinagad mo lagi yan, pwedeng masira ang battery natin. Kumbaga, discharge siya, totally zero. Doon, nagkokos ng sira ang isang battery. Kailangan pagtira ka kahit papanong ilang %. Kabado cellphone nga natin, di ba? Bali, 20% na kailangan mo nang i-charge. Ganun din naman dito kasi same naman sila na ginagamit. Nung proper. Yun guys, kung gusto nyong mag-test drive, ayan si Kobe, pwede nyo siyang kontakin. Anong number mo, Kobe? 0965-089-5003. Ayan, ito yung number niya. Yan, makikita yung screen. At saka sa akin naman is, mag-comment lang kayo dito sa vlog natin. I-assist naman namin kayo kung sa abot namin makakaya. Pasensya na kayo kung hindi masyadong detailed yung ano namin dito, yung discussion namin kasi bagong dating lang talaga to guys. Ayan. Ayan nyo, pag alam na namin lahat ng mga inputs nito, tuturo namin sa inyo or mas maganda talaga kung mag-ano kayo dito, mag-test drive. At kahit puntahan natin sila para sa test drive. Ayun pala, ayun ang kagandahan pala noon. Kung sakaling within Metro Manila po kayo guys, message below dun sa number ni Kobe at saka yung dito sa message naman sa akin. Pwede naman kumbaga, ang tawag, home service. Yes. Hindi siya home service eh. Oh, tama. Home service para sa test drive. Request lang kayo. License. Yun, driver's license lang ang kailangan namin. Magsasend lang kayo through Viber. Yun na. Tapos yung address. Tapos kami, itong unit na to, dadalhin namin sa inyo para ma-test drive nyo. Basta maganda yung place, yung area nyo, meron tayong ikutan. Kasi kasi minsan kasi yung test drive natin, pag traffic kasi hindi mo may enjoy guys, di ba? Katulad dito, dinadala na namin dito sa may Santo Domingo Street kasi medyo maluwag dyan. Doon yung mga test drive areas na pinupuntahan namin pag dito. Para ma-feel nyo yung performance talaga ng sasakyan. Yes. Lagi kong sinasabi sa vlog natin, mas maganda bago tayo bumili ng sasakyan, na test drive natin, ma-feel natin yung comfort, yan, response ng makina.
Tapos, syempre, unang-una, yung mga kasama natin sa bahay, kung komportable ba sila sa likod, yan. Para walang regrets. Yes, mahirap po kasi ang tawag nun, mahirap siya, ang tawag nun yung Mahirap bumili ng base lang sa looks. yes. Tsaka, wala sa unahan ang pagsisisi, nasa huli. Mahirap na pag nakuha mo na tapos yun, di ba? Kaya mas maganda i-test drive natin lahat bago tayo bumili. Yan guys, maraming salamat at hanggang dito na lang yung take up natin. Bukas meron tayong i-check doon sa loob naman yung bagong kulay black na 03. Yun yung gusto mo yun, di ba? Sports sedan. Sports sedan. Yun guys, salamat. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye.